Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa mga Gawa, Kapitulo 3, talatang 11. Ito ang sinasabi, "Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, sa kanilang karamdaman upang maibalik ang mga lakas na nawala at pagalingin mo sila, Panginoon. Particular na po si Pastor Job Lagod na may karamdaman. Pagalingin mo po siya, Panginoon, ang anak mong ito upang siya ay patuloy makapaglingkod sa inyo, makapagbahagi ng mga salita mo, O Diyos. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na hindi ko kilala. Abutin mo din sila, O Diyos, at pagalingin mo. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, patuloy mo silang proteksyonan sa kanilang pagbabiyahe, lalong-lalo na kung sila ay nagmumotor, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na patuloy na nagbibigay proteksyon sa aming bansa, ang mga kasundaluhan, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga pagbabanta ng China sa bansang Pilipinas. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kasundaluhan upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa bayan at ang iyong mga anak ay protektado, Panginoon. Pagpalain mo din ang aming mga leaders mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay na bigyan mo sila ng karunungan upang kanilang magawa ang kanilang tungkulin upang protektahan ang bansang Pilipinas, Panginoon. Panginoon, dalangin ko din ang aming mga kaibigang mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laotang karagatan. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Maging ang aming mga kaibigang magsasaka na patuloy na nagsaka upang meron kaming makain, Panginoon, sa ang aming bansa. Tulungan mo sila, Panginoon, upang marami pong mga maani na kanilang nakukuha, Panginoon, sa kanilang pagsasaka. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang OFW. Patuloy mo po silang ingatan sa ibang bansa, Panginoon. Naghirap sila dahil sa homesick, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, dahil gusto nilang mabigyan ng ang kanilang mga mahal sa buhay na magandang buhay, Panginoon. Tulungan mo sila at patuloy mo silang pagpalain. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang gabayan. Ingatan. Naway makasumpo sila ng trabaho, O Diyos, upang sila ay magkaroon ng mga hanap buhay.
Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Isa sa mga dakilang bayani ng lumang tipan ang propetang mandirigmang si Josue. Ipinaabot niya ang paanyayang ito sa mga anak ni Israel na kanyang pinamumunuan. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ang pahayag ni Josue ay nagpapakita ng tunay na pagbabalik loob sa Ebanghelyo. Para kay Josue at sa ating lahat, mga kaibigan, ang pagbabalik loob sa mga alituntunin ng Ebanghelyo ay bunga ng matuwid na pamumuhay ng mga alituntunin ng Ebanghelyo at katapatan sa ating mga tipan sa Panginoon. Gusto kong ikwento ang pagbabalik loob ng isa pa sa aking nakilalang bayani. Ang pangalan niya ay si Agnes Hugan. At sila ang kanyang asawa ay sumapi sa simbahan sa Scotland noong 1861. Dahil sa naranasang matinding pag-uusig sa kanilang bayan, nag-migrate sila sa Amerika kasama ang kanilang mga anak. Ilang taon kalaunan, nabalo si Agnes at naiwan sa kanya ang 8 anak na pinagsikapan niyang itaguyod. Ang kanyang 12 taong gulang na anak na si Isabel ay mapalad na nakapagtrabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya na hindi miyembro ng simbahan. Tumira si Isabel sa malaking bahay ng pamilya at tumulong sa pag-aalaga sa maliliit na anak nito. Bilang kapalit ng kanyang serbisyo, binayaran ng kaunting halaga ang kanyang ina kada linggo. Hindi nagtagal ay itinuring ng miyembro ng pamilya si Isabel at binigyan ng mga pribilehiyo tulad ng pag-aaral, ng sayaw, magagandang kasuotan, at pagpunta sa teatro. Ganito ang sitwasyon sa loob ng 4 na taon hanggang sa kailanganing lumipat sa ibang estado ang pamilyang pinagtatrabahuan ni Isabel. Napalapit na sa kanila si Isabel. Kaya kinausap nila ang kanyang inang si Agnes at hiningi ang pahintulot nitong ampunin nila si Isabel. Nangako silang pag-aaralin siya, titiyaking makapag-asawa siya ng maayos, at gagawin ding tagapagmana ng kanilang ari-arian tulad ng sarili nilang mga anak. Patuloy pa rin silang magbabayad kay Agnes. Napakabigat na desisyon nito para sa maralitang balo at ina. Ngunit hindi siya nag-aatubili kahit sandali. Pakinggan ninyo ang mga sinasabi ng kanyang apo na isinulat makalipas ng maraming taon. Kung hindi man pagmamahal ang naging dahilan para sumagot ng hindi, may mas maganda pa siyang dahilan. Nanggaling pa siya sa Scotland at nakaranas ng hirap at pagsubok para sa Ebanghelyo. At wala siyang plano hanggat kaya niya na hayaang mawala ang kanyang anak, ang pinaghirapan niyang matamo. Sinabi ng mga yamang pamilya ang lahat ng makakukumbinsi. At si Isabel na mismo ang nakiusap
napayagan siyang sumama. Ngunit nanatiling matatag si Agnes, tulad ng maaari ninyong isipin. Pakiramdam ng 16 na taong na si Agnes ay nasira na ang buhay niya. Si Isabel Hogan ay aking impo. At tulad kong pinasasalamatan ang patutuo at mananalig ng nag-alab sa puso ng kanyang ina, na dahilan para hindi niya ipagpalit sa kayamanan ang pagiging miyembro ng simbahan ng kanyang anak. Ngayon, daan-daan sa kanyang mga inapo na pinagpapala sa pagiging tagasunod ni Kristo, no? Sa pagiging Kristiyano, sa pananampalataya, pagiging tapat sa ating Panginoon. Sila ang natutulungan ng Panginoong Jesucristo na malalim ang pananampalataya. Sila ang nagbabalik loob sa Panginoon upang ang biyaya ng Panginoon ay magbalik din sa kanila. Kaya mga kaibigan, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na mahirap na ang buhay, sitwasyon sa ating mundo. Alam natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga kaibigan. Alam natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Huwag nating hayaan na dumating ang panahon, mga kaibigan, na tayo ay mahuli na. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, dapat, mga kaibigan, tayo ay magkasama. Magbalik loob tayo. Mga kaibigan kong kabataan, nabubuhay tayo sa mapanganib na panahon. At ang mga desisyong dapat ninyong gawin araw-araw o oras-oras ay epekto sa kawalang hanggan. Ang mga desisyong ginagawa ninyo araw-araw ang magtatakda sa mangyayari sa inyong kalaunan. Kung wala pa kayong matibay na patutuo at pananalig na ang Panginoong Hesukristo at ang mga banal sa mga huling araw ay ang kaharian ng Diyos sa langit. Panahon na, mga kaibigan, para kumilos at matamo ang pananalig na iyan. Ang pagpapaliban ng kailangang gawin para matamo ang kanyang pananalig ay mapanganib sa inyong kaluluwa, mga kaibigan. Ang tunay na pagbabalik loob ay hindi lang pagkakaroon ng kaalaman sa mga alituntunin ng Ebanghelyo at higit pa sa pagkakaroon ng patutuo sa mga alituntuning iyon. Posibleng magkaroon ng patutuo sa Ebanghelyo kahit hindi ito ipamumuhay. Ang tunay na pagbabalik loob ay pagkilos ayon sa ating pinaniniwalaan at pantutulot na lumikha ito ng malaking pagbabago sa atin o sa ating mga puso. Ang tapat sa pananampalataya, nalalaman natin ang pagbabalik loob ay isang proseso, hindi isang pangyayari. Nagbabalik loob kayo dahil sa inyong matuwid na mga pagsisikap na sundin ang Panginoong Hesus sa ating tagapagligtas, Kaya mga kapatid, mga kaibigan, huwag tayong mag-atubili. Ngayon na ang panahon, mga kaibigan. Ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Huwag nating ipabukas. Ngayon na, tanggapin mo si Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, upang siya mga kaibigan ay patuloy na manahan sa iyo at patuloy kanyang ilayo sa anumang kapahamakan. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salita naming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat, O Diyos, dahil ang iyong mga kamay ay bukas upang kami ay magbalik loob sa inyo, Panginoon, upang kami tanggapin bilang kami ay isang makasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na patuloy mong ipinagkaloob sa amin.
Sa umagang ito, Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at ingatan mo sila anuman ang kanilang ginagawa, hinahawakan, maging ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at magtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Amen at amen.